Yan, so magandang araw mga farmers. Welcome back to my channel, Sir Cha the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibunga, Cebu, Philippines. And if you are new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Yan, so for today's vlog mga farmers, ang pag-usapan po natin is yung finalization ng ating paggawa ng plots para sa ating ampalaya. Okay? So yun po ang pag-usapan natin mga farmers sa vlog na ito, kaya samahan niyo po ako. Ngunit bago po ang lahat mga farmers, shout out po sa ating mga tagbagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao and some part of the world. Most especially to my mentors in ampalaya farming. Shout out Agaw Pino, Uyanggurin Kamidaday, aka Pinos Vlog. And also shout out Agaw Jupil Montañez Alcuba, aka Jupil the Farmer, anak ni Matoy. Shout out Gaw. At the same time, malutong na shout out sa ating tagapagsubaybay mula dyan sa ibang bansa, most especially sa Persian Gulf, Qatar. Shout out Idol Aquarus. Okay, mag-ingat dyan sa trabaho mo idol. At the same time, shout out sa ating kaibigan Lakas ng Negros TV. Shout out idol, ingat sa mga biyahe mo. Shout out sa ating bagong kaibigan Bicolanong taga-Bukid. So shout out idol, at sa lahat ng mga kasamahan mo dyan sa inyong lugar, sa inyong pagtatanim. Shout out po. Okay, and then of course shout out Salvador Farmer ng Antique. At the same time, shout out din sa ating kaibigan mula dyan sa Sibunga, Kagay, Sibunga, Cebu, Boss Ayan Vlogs. And also shout out Boss Ayan Dibal. And of course shout out also Jojo the Farmer ng Barangay San Antonio, Southern Leyte. And also Bomberong Farmer, shout out Lugalag, shout out. At sa ating mga kaibigan The Oracle Channel, TOC. Okay, shout out idol. At the same time, shout out sa ating mga tagpagsubaybay mula dyan sa Barangay Duguan, Sibunga, Cebu, sa Redondo family, shout out. So Lolo Alberto Redondo, shout out. Lola Joy Redondo, shout out. At the same time, shout out din kay Ate Janice Francisco, shout out kay Ate Ivy Sibilia, and of course shout out kay Ate Tessa Sordilia, and shout out of course Pete Andrew Sibilia, and also shout out sa lahat ng Fernandez family mula dyan sa Duguan, Sibunga, Cebu, most especially kay Ma'am Janet Fernandez, shout out. Karel Fernandez, shout out. And also Kubi, shout out. Okay, so yun po mga farmers, ang pag-usapan natin, balik tayo. Dito is finalization sa paggawa ng plot para sa ampalaya farming. So tara na. Okay, so magandang araw mga ka-farmers, no? Once again, welcome back to my channel, Sir Cha the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibunga, Cebu, Philippines. So for today's vlog mga ka-farmers, ang pag-usapan po natin is land preparation 6, at yun po ang finalization sa paggawa ng ating plot para sa ating ampalaya farming. So ngayon mga ka-farmers, ipapakita ko po sa inyo itong mga nagawa kong plots na final na, no? Then right after this final plot making mga ka-farmers, land preparation 7 tayo, kung saan i-disinfect natin bawat plot na nagawa natin gamit ang chlorine at ang asin. So yun po ay sa sunod na vlog natin. Okay, so unahin muna natin itong finalization sa plot para meron akong maibigay na idea at knowledge na maaari niyo pong kopyahin sa inyong paggagarden or pagpa-farming ng ampalaya kung kayo po ay susubok. Okay, so itong nagawa kong plot mga ka-farmer ngayon is yung size ng plot na ginawa ko is 1 meter. Okay, 1 meter yung size ng plot. Yan, so kasi yung plastic mulch na gagamitin natin mga farmers is yung 1.2 meters. Kaya naman yung surface sa itaas kailangan
1 meter ang lapad para naman malaki ang lupa na matatayuan ng ating mga maitatanim na ampalaya. At yung nasa gilid naman, yun po ang magsiserve na lock sa ating plastic mulch. Yung gumaganon. Okay? Anyways, don't worry mga farmers, kasi yung ating pag-i-install ng plastic mulch maybe next week ay iba-vlog din natin para makumpleto yung ating mga steps na ibinibigay sa inyo para sa paghanda sa pagtatanim ng ampalaya. So ito po yung last na nagawa ko kanina mga ka-farmers, mga alas 3:30 sa hapon natapos. Tapos dito sa kabila meron pang 1, 2, 3, 4. Meron pang 4 na plot na i-finalize ko pa doon mga ka-farmers. Okay, so ito na ang final mga ka-farmers. At the same time, dito move tayo. Yan. Ito pa yung mga nagagawa natin. Okay, so ngayong araw din to nagawa. Kibali nakagawa ako ng plots today. Sa araw na to, Sunday. 3 plot ang aking nagawa mga ka-farmers. So ito yung 1, 2, at saka 3. Okay? And then last days mga ka-farmers, we back Friday sa mga alas 5 ng hapon. Ito rin ang nagawa natin, 2. So yan, kasi mga farmers, parang part-time ko ito mga farmers. After work dito ako pumupunta agad. Pagdating ko sa bahay, bihis, tapos punta sa farm. Ganyan, so ito. Yan, then yung meron din tayong 2 pa dito, which is nagawa ko rin last week. Yan, so finalization na ito mga farmers, ready for disinfection. Okay, so maaari po namang mag-install ng plastic mulch kahit walang disinfect, pero mas maganda na ma-disinfect yung plots mga farmers dahil meron po tayong nilalagay na ipot ng manok. Hindi po natin alam, baka yung ipot ng manok ay merong dalang fungus o kaya anong bakterya na meron. So to make sure na hindi po ma-infected yung ating itatanim na mga ampalaya, ay kailangan ma-disinfect po natin yung plot. So yun nga, sabi ko kanina, ang gagamitin natin sa pag-disinfect ng ating plots ay asin at chlorine. So yung mixing ng asin at chlorine mga farmers ay ipapakita ko sa susunod nating vlog. Okay? So sa ngayon, yun po muna ang aking maisishare, yung finalization ng aking plot. Tapos yung distansya ng ating plots mga ka-farmers is 4 meters. Okay? Mula dito hanggang doon sa kabila, that is 4 meters. Okay? So ito po ang tabla natin. Plot, tabla, plot, tabla. And every plots to plots is ang distance is 4 meters. So minimum, no? Minimum ang para sa amin, sa natutunan ko sa aking mga mentors, minimum of 4 meters. Okay, and then maximum of 8 meters. Like what I have in my last ampalaya garden, yung first ampalaya project ko. Nag-apply ako doon ng 5 meters, 6 meters, 7 meters at 8 meters. Iba, 4 na plot ang aking nagawa doon sa kabila kong area mga farmers, 123 hills. Tapos ngayon, dahil meron na tayong experience kung paano gawin yung ating pag-aampalaya, ay dito ko ina-apply yung mas malaking area, no? I-apply ko yung mga knowledge ko na natutunan doon sa kabilang project natin dito. So mas malaki na ito mga farmers sa aking tansya mga farmers, kasi meron na tayong natapos na plot. Mini-measure ko na kung ilang puno o how many hills of ampalaya can we plant in each plot. So dito sa mga plot na natapos natin, dito sa first ay maabot po ng 27 hills or seeds yung maitatanim natin sa isang plot. 1 meter yung distance. Okay? Kaya naman itong plot na to is
11 plots mga farmers. So expected 300 hills ang matatanim natin dito, or 300 and more, mga 310 to 115 siguro. Okay, kasi hindi po magka tulad yung haba ng ating plots. Okay, nandun banda mga farmers is parang gumanon ang lupa, at doon din parang gumanon ang lupa, kaya naman mas malaki yung, o mas marami yung maitatanim natin in that part. Okay, kaya target mga farmers is pinaka sure is 300 hills. Okay, 300 na puno ng ampalaya ang matatanim natin. So don't worry mga farmers, update tayo. Next vlog natin is disinfect tayo ng ating plots. Okay, so yun po ang ating vlog mga farmers. Maraming salamat. At yun po ang vlog natin sa araw na to mga farmers. And today is January 7, 2024. Okay, so I hope mga farmers meron kayong nakuhang ideya, knowledge dito sa ating paghahanda para sa pagtatanim ng ating ampalaya garden o farming. So once again mga farmers, I am Sir Cha the Farmer from Sibungas, Cebu, Philippines. Maraming salamat at mag-ingat po kayong lahat. At ako po ay magbibili ng isang quotation para sa inyo. Okay, so tulad ng iba magsasabi na kapag may itinanim, merong aanihin. Bye bye.